Si Enoch, yan. Si Elijah, kung namatay pa sila. Okay. So, sister, pwede mo na yung verse ng, siguro ako na. O, ito na, dito sa screen. Oh. Okay, ang verse mo na ay, alam natin, Hebrews 11, verse 5. So dito, sabi dito, by faith Enoch was translated that he should not see death. So sabi doon, si Enoch, translated. Translated. Kasi ang dahilan kung bakit sabi, hindi daw namatay si Enoch, dahil si Enoch daw at si Elijah na-rapture. So, ang ibig sabihin ng rapture, pwede take note. Ang ibig sabihin nito ay overwhelming joy. Overwhelming. Okay, overwhelming joy. At ang isang ibig sabihin nito is caught up. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun ay yung Hebrews 11:5. Ang ibig sabihin nun ay parang inalis ka, inagaw ka doon sa bakit kasi yung nangyayari. Yun yung ibig sabihin. So sa tayo ni Enoch, siya ay puntahan yung kay Enoch sa Old Testament. No? Enoch sa Old Testament. Ano yung mga verses niya? Okay, basahin natin. Hindi pa ibasa sa mic. Mic sa mic. Basahin mo sa Genesis 5:22. 5:22. Genesis 5:22. Ayan. Basa mo na yan. At lumakad sa Enoch na kasama ng Diyos. Pagkatapos ng maipanganak si Matusalem na 300 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. So parang 300 na pag-asawa si Enoch at pinanganak si Matusalem. Okay? Sa verse 23. 23, tingnan mo 23. Gusto mo pakita dito. 23, verse 23. At ang lahat na naging araw ni Enoch ay 365 araw. Ilang taon? 365 years. Meron siya lifespan. Nakita nyo? Si Enoch, meron siya lifespan. Okay, ang term ng Bible, God, Enoch walked with God. So, tama yun. Paano ba siya lumakad? Hindi lang yung basta lumakad, no? Ang ibig sabihin ng walk with God, yung kanyang buhay ay matuwid sa harapan ng Diyos. Although, ang problema, meron tayong tatlong klaseng kasalanan. So, meron tayong tatlong klaseng kasalanan na nakaka-apekto sa atin para hindi tayo, minsan hindi tayo lumakad, hindi tayo sumunod sa Diyos. Okay, verse 24 na. Simon, basta. At lumakad si Enoch na kasama ng Diyos at di siya nasumpungan sapagkat kinuha ng Diyos. Dito sa talatang ito, hindi sinabi na hindi siya namatay. Ang verse na to sabi, lumakad si Enoch na kasama ng Diyos at di siya nasumpungan sapagkat kinuha siya ng Diyos. Yung salitang kinuha ng Diyos, hindi natin sa sarili, laging parang rapture yun. No? May kinalaman niya noon sa
baril at kahawig na nangyari kay Moises. Tingnan niyo si Moises. Grabe natin yung verse kay Moises. Okay, hanapin natin yung body. Jude chapter 1 verse 9. Jude 1:9. Okay, take note nyo ang mga verses para mapakita natin na si Enoch ay namatay. Bakit? May dahilan po yan. Yung mga verses na to, na kinuha lang natin ito, Enoch walked with God, Enoch was translated, did not see. Yun yung isa pang mahalaga na makita natin. Yung salita, did not see death. Yan. So, nakakahulugan ba yung salita hindi nakita yung kamatayan ay hindi namatay? Hindi talaga yung makikita yung kamatayan kapag siya ay namatay. Tingnan mo kung bakit. Jude 1:9. Kaya kahit tulad yan kay Moises. Basa, pakibasa. Sister Jocelyn, pwede pakibasa ng verse. May bata yata gusto nyo punta dito. Mas nakapayo. Hindi yan. Sige. Ito lang yan. Natapat ang arkanghel, bigyan ng makipaglaban sa diablo na nakikipagkalaro sa katawan ni Moses ay hindi nangahas gumamit laban sa kanya ng isang hadal na may pagkapusta, kundi sinabi sa sawayin ka nawa. Sabi na, sawayin nawa. Sige. Sawayin ka nawa ng Panginoon. Okay. Dito, pakialam mo ngayon, hindi makita yung katawan. Yung verse. Patapakot yan eh. So ito, yung anghel, nakipaglaban mo sa diablo, kasi kumuha yan ang katawan ni Moises eh. Problema, hindi niya makita yan. So si Moses, pumunta lang doon sa isang lugar na hindi na siya makita yung katawan niya. Hindi siya pinaglamayan, hindi siya iniyakan. Ganon din si Enoch, yung ibig sabihin ng translated Enoch, ang ibig sabihin ng translation ay paglipat. Sulat niyo yan, paglipat. From one place to another place. So, nilipat lamang si Enoch sa isang lugar. Saan lugar? Napunta siya doon sa paradise condition, sa impyerno. Hindi dahil na impyerno, hindi ligtas. Limawa, si Kristo, pumunta siya sa impyerno. Para pangaralan yung mga hindi ligtas at yung mga ligtas. Okay. Sabi ko kanina, yung nakaka-apekto dito sa dahilan natin kung bakit si Enoch hindi mamamatay, o bakit siya namatay, kasi may tatlong klase ng kasalanan ng tao. Ano yung unang kasalanan? Yung pinanang kasalanan. Sulat nito. Yan. Basahin natin. Amartia. Amartia. Ay, ibig sabihin ng amar is, sin. Okay, ano yung pangalawa? Amar. Tema. May pangatlo pa yan, amar. Yan. So, ito yung dahilan natin. Bakit siya talaga namatay? So, yung mga verses, hindi explicitly na sinabi, hindi namatay si Enoch. No, ang salita lang sa verse, hindi nakakasumpungan, no? Upang hindi makita ang kamatayan. No? Of course, ang ibig sabihin nun, hindi dahil hindi namatay. Kundi, ang ibig sabihin nun, hindi niya naranasan yung yakan,
ibuhol or ang klaseng kamatayan na paghahanda sa kanya. As well as si Moses, hindi rin ganun. Nung namatay siya, hindi na nakita yung kanyang katawan. O punta tayo kay Elijah. Si Elijah, kinuha ng, sino yung kumuha sa kanya? Yung chariot of fire. Dinala siya, parang inakyat siya pa papunta sa langit. Kaya tanong ko, ano yung nakita pa eh? Ano yung chariot? May kabayo pa. Oh? Saan dinala yung katawan niya? No? Yung katawan nila, kasama natin kay Moises. Meron niyang minalang kasalanan. Tingnan niyo, Romans chapter, hanapin natin, no? Para 3:23. Ito yung reason. Hindi dito pwede exempted si Elijah, si Moses. Sapagkat lahat ay nangagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So kasama dyan, si at Elijah. So kung may kasalanan si no? Although yung kanyang buhay ay walk with God. Pero huwag mong sabihin, si hindi nagkamali, hindi nagkasala. So, may kasalanan. Anong klase kasalanan? Yung minalang kasalanan. Of course, mayroon din yung nagawang kasalanan. Mayroon minana at mayroon nagagawa araw-araw. So, may ano daw kabayaran ng mga bagay niya? Alam niya, alam. Kamatayan, pag nagkamali ka, nagkasala ka, makamatay ka. Hindi Old Testament, tingnan niyo, 23 din, ng 6. Chapter 6, 23. So dapat ito may share na ito sa iba. Ngayon. Paano hindi nakikita ko ng iba? Sa end-time message, parang, this is very, parang binabaluktot mo yung katotohanan. Hindi ko binabaluktot. This is biblically true. Bakit? Tingnan niyo to. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan, ito matay. So pagka may kasalanan ka, matay ka. Katunayan na namatay siya, at namatay. Doon sa Hebreo pa rin. 5:13. Ito niyo yan. Because 11:13. 11:13. Hebreo 11:13. Ito reason, di ba? Tingnan nyo dito kayo tumingin. 13. Ayon sa pananampalataya, ay nakamatay ang lahat ng mga ito. Meron silang pananampalataya, si Enoch may pananampalataya, si Elijah may pananampalataya. Binanggit din yan dito sa taas ng verses, dito sa chapter 11. Si Noah, si Enoch, si Abel, no? Pero, ano sabi dito? Yung mga Israel, si Isaac, si Jacob, sabi dito, si Sarah, no? Ano sabi? Lahat sila ay ayon sa pananampalataya ay namamatay ang lahat. Walang exception yan. So, paano mo ngayon pag-record sa'yo? Yung salitang hindi nakakita ng kamatayan daw si hindi pala yun dahil hindi namatay. Yun ay tawag yan is, pwede natin i-isip itong bypass. Ang ibig sabihin, hindi nila natanggap yung glorified body hanggang hindi sila magkasalanan. Hindi nila makukuha yun. Kasi si Kristo ang magbibigay ng glorified body. No? Yan ang sabi niya. Na hindi kinamtan ang mga pangako. Ano yung pangako? Yung pangakong glorified body. Yan yung hindi nila nakuha. So, nakakahulugan, hindi accepted si Enoch at Elijah.
Kahit si Moses. Lahat hindi accepted. Sabi ng Romans 3, lahat nagkasala. Pag nagkasala ka, mamamatay ka. Yan yung kabayaran. So, hindi pwedeng hindi makasala, hindi siya dumaan dun sa kamatayan. Bakit? Anong verse yung sa pamagitan ng isang tao? Basahin natin yung for by one man. Hanapin natin yan. Sa Romans chapter 5 verse 12. Tingnan nyo. Imposible hindi si Enoch at si Elijah binaanan ng kasalanan. Tingnan nyo. 5:12. 5:12. Pakibasa. Hindi ulit. Hindi. Basa. Tumilin sila ang atas. Hawin tayo ako. Sayang sila. Ba't hindi sila ako na? Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan. At ang kamatayan ay sa pamamagitan ng kasalanan. At sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao. Lahat daw ng tao naranasan yung kamatayan. Sapagkat ang lahat ay Ang linaw niyan. Diba? Ang linaw, no? Wala, hindi accepted si Enoch dyan. Hindi ganun. Lahat ng, sa ganito'y task masis, isang tao lang. Kanino bang anak si Enoch? Kanino bang anak si Enoch? Kaya na. Pang ilang generasyon si Enoch? 7th generation ni Adan. No? Yung isang tao. Si Adan. So si Adan, dumaan siya dun sa kasalanan, nagkaroon siya ng original sin, inherited sin, na ipasa niya yan dun sa kanyang mga anak. So ngayon, pumasok sa kasalanan ang sanglibutan. Kasama dyan si Enoch. Kung sasabihin natin na hindi kasama si Enoch dyan, dahil may verse tayo. Si Enoch yung anak, tatay niya si Jared ba yun? Si Jared, o. Siya ba yun? Enoch na yan? Oo, Enoch yan. Marami si Enoch. Hanapin mo chapter 5 ng Genesis ng verse. Ngayon, sabi niya, at sa ganito'y ang kasalanan, ang kamatayan ay nararanasan ng lahat ng tao. Kaya hindi pwede yung tao hindi mamamatay. Kasi may kasalanan tayo nagagawa. Kasama ba si Enoch? Kasama. Pastor, nag-walk nga daw siya sa Diyos eh. Yes! He was perfectly in the sight of God sa panahon niya, pero mayroon siyang minanang kasalanan. Mayroon din siyang nagawang kasalanan. Alam niyo ano yung kasalanan ni Enoch? Sariling Christian. Hindi na niya nadala yung kanyang pamilya. Tingnan mo, si Enoch lang yung nag-translate. Nasa yung mga anak niya. Yung asawa niya, laban sa kanya. Nagkakain na yun. Overpower. Nagkikain na sila. Yung mga anak niya sa bahay. Yung sa bahay, hindi na-training. Hindi yan. Ano ka? Ginawa ng Diyos. Kinuhanan niya yung linagay niya doon sa dimensyon na paraiso, pero nasa hell ang lugar niya. So, mga believer, nasaan sila? Mga Old Testament sa ipasok pala, nasaan sila? Nandun sila sa kalaliman na pinuntahan ni Kristo. Ano sabi ni Paul? Nung umakit daw siya sa langit, nagdala siya ng mga bihag sa pagkabihag. So may inakit si Kristo sa langit. Ngayon yung mga Old Testament say. Kasama si Enoch? Kasama yun. Kasi bakit? Walang aakyat sa langit. Hindi ako magkakaroon. Ito pa isa pa.
panganay muna ang mauna. O, buksan natin yung Colossus 1. Kasabay eh. Hindi mauna sa Kristo. Kasabay. Hindi, nauna na siya umakyat. Siya ang pangunang handog eh. Diba sabi ni Kristo, hindi mo kayo po eh. Ikaw na kakit sa akin. Kasama na niya yun eh. Hindi pa kasama yun. Bumalik siya eh. Kumain pa siya ulit. Kasama na Kristo. O, di ba? Nung sabi ni Mary Magdalene, Panginoon, sabi ni Jesus, huwag mo hawakan. Kasi madudumihan siya eh. He's the perfect sacrifice of God na kailangan umakyat siya doon sa Ama. Sabi niya, hindi pa ako nakakakyat sa Ama. Pero kung maroon ka sa iyo mga kapatid, sabihin mo, no? Na aakyat ako sa aking Ama, na hindi yung Ama, na aking Diyos ay yung Diyos. Tapos pagbalik niya, ba't nahawakan siya ulit? Diba dapat, ayaw niya makahawak? Kasi nakaakyat na siya doon, ihatod na niya yung sarili niya sa Ama. May sabi niya na, Lord, ito na yun. Kaya nga sinabi niya, it is finished. Tapos bumalik siya at ginawa niya. Pinalakas niya ulit yung pananampalataya ng mga disciples. Kumain siya, sabi niya, come and dine. Yun ang ginawa ni Cass. Tumagal si Kristo na ilang araw? 40 days pa. Yung ginawa nila. Hindi pa ni Kristo inaakyat yun. Kaya may 40 days na Kristo. Oh, nandun, nasaan sila dun? Nagpakita daw sa mga, Mga patay. hindi, nagpakita sa marami, Karamihan. sa karamihan. Pero ang tanong, ba't di sila nagulat? Alam niyo bakit? Nasuot na nila yung kanilang kiyokan. Nasuot na nila yung glorified body nila. Hindi pa. Suot na nila yung glorified body nila. Hindi pa. Suot ni Kristo yung kiyokan niya. Suot ni Kristo yung glorified body. Yung apostol na nakakita sa kanya. Ibig sabihin ko, yung mga taong nagpakita doon sa tao, sa karamihan, dala na nila yung glorified body nila. Kaya hindi sila makilala. Sino ka? Yung kalagayan nila, they are in the glorified body, hindi na sila after ng dimension ng third dimension ng Lord. Pwede hindi sila kumain, pwede na sila lumusot. Kaya hindi sila tingin mo lang nandun si Elijah, yes. Nandun din si Adan. At umakyat sila. Lahat ng heroes of faith natin. Imagine mo, they have the chocolate. Yung topic natin kanina. Iyo pa. They are the chocolate of God. Pag glorified body ka, meron ka na, you are the perfect theophany of God. So yan yung bypass. Huwag mo i-bypass yung theophany mo. No? Ano yung ibig sabihin? Huwag mong i-bypass yung revelation na makukuha mo. Huwag mo i-bypass yung training. Huwag mong i-bypass yung hukom ministry training para sa'yo, para hindi mo makuha yung theophany mo. Problema sa atin, karamihan sa atin, pinabypass, sariling diskarte lang lahat. Yung gusto natin masunod eh. Oh? May verse ba na yung sariling diskarte na ayaw mo na gusto? Meron. Yung gusto mo yung nasusunod? Meron. May 4 minutes na lang. Last number, ito yung verse, 2 verse. Proverbs 3:5. Yung linap ang iyong own understanding. Trust in the Lord in all thine hearts, and lean not to your own understanding. Sarili diskarte yan. Colossians 1:18. Ayan. Tingnan nyo to. Ito yung dahilan na hindi pwedeng umakyat si Enoch at Elijah kauna sa kanya. Bakit? Sapagkat siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia. Na siya sa pasimulan ang panganay sa mga patay. Ihilig pa ba sila kay Jesus? Hindi. Siya ang panganay sa resurrection. Siya
siya ang pangalan sa glorification. Hindi pwede mauna sila sa glorification kay Kristo. So ano yung pagpapakita na doon? Yung pagpapakita na tatamuhin din nila. No? Pero hindi mauna sila kay Kristo. Isa pa, verse, last na. And we'll pray. John 3:13. Ito na yung reason. Na hindi pwedeng mag-rapture si Enoch na hindi nauna si Kristo. Si Kristo mauna. Walang pangkat sa langit kundi si Kristo mauna. Kaya nga sabi ni Kristo, hindi pa ako nakaakyat sa Ama. No? Huwag mo mahipuin. Siya talaga mauuna doon. Wala mauuna doon. Hindi pwede mauna yung mga kahit yung mga Old Testament sins. Okay, basahan natin. At walang umakyat sa langit. Ayan, pag-akyat ng Kristo eh. Si Elijah si Enoch. Kundi ang nanggaling sa langit. Sa makatwid bagay ang anak ng tao na nasa langit. So, hindi pwede mauna o hindi pwede maging pangalan si Enoch ni Elias kay Kristo Jesus. Nalala yung transfiguration niya? Si Moses and Elijah naman yun. Ibang issue naman yun. Pero pagpapakita yun na i-glorify din sila. So, yun lang. Sana eye-opening. Simon, dapat nag-take mo sa dito. Eye-opening. So, stop mo yan na. Awit na tayo. Para